nag-start ako na nakilala si Jesus as my personal savior noong year 2007. Nakilala ko by my best friend si Pauline Garcia sa choir. Noon, magka-agency kami sa Pilipinas. 2 times akong na-terminate. Tapos ito na yung nagtagal ako dito sa amo ko na pangatlo. Ano ba yung amo mo ngayon? In-check ko lahat. Tapos, nung pumupunta na ako dito, 2006, dito sa church, sa ICA, pero yung tawag yan, yung Lulubog Little Tao, kasi si Pauline na sa Pilipinas, tapos ako yung nandito, na-terminate din si Pauline eh. Tapos, nung nandito ako, malayo kasi sa Chungsoy ako nyo, territories. Lulubog Little Tao, dadaan, pupunta sa church, tapos aalis na naman, ganyan lang. Tapos, nung umuwi ako sa Pilipinas ng 2008, nag-decide ako na magpabuntis. Kasi hindi pa ako kasal. Magpabuntis na kasi ang naano ako sa mga nasa paligid ko. Sinasabihan ako ng mga pinsan ko, lahat ng kapatid ko, dalawang kapatid ko, may asawa na siya. Andito na rin siya, tinulungan ko siya na makapunta dito. Tapos yung bunso namin, may asawa na rin siya, pero nag-aaral siya ngayon. Pinapaaral namin na magkapatid. Tapos sabi ng mga pinsan ko, mag-asawa ka na rin para may anak ka na. Ikaw na lang sila, tag-3 na yung anak, ikaw wala pa. Sabi sa, mas mag-anay ka. Kaya mula nun, sabi ko, magpabuntis na nga ako sa boyfriend ko. Magpalahi lang ako, sabi ko. Tapos wala talaga sa isip ko na magpakasal nun. Ayaw ko. Kasi ang gusto ko lang nun, makapunta dito, tapos pupunta sa Canada. Pero nung nag-start na ako dito sa ICE year 2010, doon na yung nag-start ako ng class 101 ko, tapos nag-FOF. Doon ko mas naunawaan yung salita ni God na mas lumalim yung faith ko. Kasi noon, parang wala lang sa akin. Pero nung nag-aaral na ako sa FOF, doon, nag-iba yung pananaw ko, nag-iba yung heart's desire ko, na gusto ko nang maituwid yung mali ko. Yung mali ko kasi is, mali pala yung nagawa ko na magpabuntis lang, na hindi kasal. Hanggang din, nagsasama naman, noon pala nagsasama kami. Ngayon kasi malayo na siya. Nando sa Pilipinas, ako andito, kaya pinagsama pala. Pero may bahay kami. May tindahan naman kami, may baduyan naman kami na konti. Tsaka nag-aaral siya ng electrical, nag-graduate siya ngayong March. Tapos, yun yung fruits ng pinaghirapan. Pero nag-start talaga kami ng wala. Yung nasa Pangasinan kasi ako noon, doon kami nakatira. Ayaw niya talaga na yung mag-abroad ako. Pero ang hirap eh. Doon ko naranasan na yung walang-wala ka. Pero may biglang blessings na darating. Kasi probinsya yung sa kanila, sa Pangasinan, sa Piansa. Bundok doon. 3 oras mong lakarin. Kaya nagbabaging-baging ako. Kasi pag buntis ako noon, dumadaan kami sa kakahuyan. Ganyan-ganyan ako. Yung asawa ko, galit sa akin. Kasi, sabi ko, buntis ako. Pero hindi halata ang 3 months. Tapos, tumatawid kami sa ilog. Pagka mahaba yung tubig sa ilog hanggang dito sa may tuhod na. Lalagay niya ako dito niya. Buntis ako. Oo, para akong bata hinahawakan kasi malaki siya. Yun yung mga paghihirap ngayon na yung paghihirap mo na masuklian na. Tapos yung walang trabaho yung asawa ko. Wala kami pagkuhanan ng hanap buhay namin. Pero halimbawa may na-aksidente doon sa barangay, pumupunta sa bahay. Tapos siya yung
yung, ay ba na, natupakan nga iti kahoy dito, oh. Natupakan, nadaganan, nag-ano kasi siya ng kahoy. Tapos nadaganan ng ano dito, ng rock dito. Tapos dinala sa bahay kasi walang nurse. Sa barangay namin walang nurse, barangay ng asawa ko. Dinala doon. Tapos ako yung nag-first aid ganyan. Kinabukasan, ang dami ng bigas. Wala kaming bigas. Ang dami mga kamuti, ang dami mga pagkain. Dadalhin nila. Tapos, wala akong pagkain sa anak ko. Bibilhan nila ng gatas. Thanks God talaga na ganun. Tapos, nung pumunta ko dito, doon na, nag-focus na ako. Nag-focus na ako sa pag-ano ko sa FOF. Hanggang ngayon dito. Tsaka maganda dito sa church kung dito ka mag-stay kasi hindi lang maganda, marami kang matutunan na aral. Marami kang magiging kaibigan na hindi ka dalhin sa kapahamakan. At tsaka enjoy pag nasa presensya ka ng Panginoon. Talaga, masaya talaga. At tsaka yung dala-dala ko, kahit na malayo man yung pamilya ko, parang nasa puso ko sila, parang ang lapit nila pa rin sa akin. Nararamdaman ko yun by the presence of God. Kaya, thank you Lord. To God be the glory.